Kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal po kila Maine Mendoza at Alden Richards, tama po ang channel na pinuntahan mo, kaya consider na kitang bagong subscriber. Hindi lang pera ang kinamkam, kundi pati kaligtasan at kabuhayan ng mga mamamayan. Ito ang posisyon ng isang anti-corruption group sa flood control scandal. Kaya magsasampa na sila ng class suit laban sa umano'y sangkot sa katiwalian. Ang mga kongresista ng Quezon City na sina 1st District Representative Arjo Atayde. Welcome back mga Aldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At siyempre, panibagong update po ngayon, kina Mengay, kay Alden, at siyempre, kay Congressman Arjo. Dahil sila nga po ngayon ang napuputukan. Kumpirmado na nga po na nagsampa na talaga ng kaso ang mamayan. Kasi marami nagsasabi sa akin, fake news yan, Mr. Destiny. Alam nyo, yung mga bali-balita na ganyan, hindi naman po babalita yan ng iba, lalo na nga po yung mga taong nababayaran. Yung mga public, yung mga reporter na umaga kaibigan, ganto ganyan, hindi po ba? Hindi katulad ni Mr. Destiny, ako kumukuha talaga ako ng impormasyon. Base po sa mga nakakalap kong impormasyon. Base rin po sa mga taong nasa paligid po. Dina Alden Richards, Maine Paul Carson. Ito na po yung pinakasimula. Unahin po muna natin ang issue bago tayo pumunta dito sa pagbabago kay Alden Richards. Itong issue po na to, maingay din po ngayon. Marami kasi nagulat na bakit ganun? Yung nakaraang taon daw, nakita nga po na kumbaga pumupunta pa po mismo ang pamilya Atayde sa Bulacan. At siyempre lagi daw kasama kuno ni Congressman Arjo. Etong undas mga kaaldab, nagulat sila. Hindi na nga puro kasama si Mengay. Wala na puro si Mengay sa mga ganap na maraming nakakita at dahil nakatanggap nga po ng ayuda galing kay Congressman Arjo. Ayuda na kung saan kahit mamigay siya ng tulong baliwala na po ito sa mga taga Quezon City kasi barya lang naman daw po yun sa nakurakot ni Congressman Arjo na flood control project. Totoo naman po di po ba? Totoo naman po. Kaya nga po hindi na nagre-react pa yung iba. Mababasa nyo sa mga komento na talagang may mga binubura po yung admin. Siguro po magandang feedback, di po ba? Although yung sinasabi ng iba na nag-comment ako dun, parang hindi na nila nababasa, parang nawala, di po ba? Kasi gusto lang punin to imahe maganda, di po ba? Yung mga pampublicity na keso ganito, keso ganyan, hindi nila talagang binibigyan ng diin. Gaya nga po na sinasabi ko mga kaaldab, ang daming ganap, ang daming update na kung saan nga po talaga mapapaisip ka. Na kung saan nga po si Mengay talagang hindi na. Antayin na lang natin yung revelasyon. Kasi nararamdaman nga po ng iba at marami na nagsasabi na baka maglabas na ng statement ngayon ang pamilya Mendoza patungkol nga po sa issue kay Congressman Arjo. Kasi bali-balita nga po na kumbaga parang hinahabol nga po raw ng gobyerno yung mga gamit ng mga binili ni Maine Paul Carson. Ito daw po yung panahon na kung saan nga po naluklok si Congressman Arjo. Normal lang po yun kasi ng panahon po talaga niyan, marami ng alahas na pinamili si Maine. Marami ng mga gamit na kung saan galing po ng ibang bansa na sinasabi nga pong bigay ni Congressman Arjo. Kasi ito yung nakakalungkot na kahit hindi po binigay, basta't nakita ang mahal, galing na kay Congressman Arjo. Di po ba? Kasi totoo naman po talaga,
na kapag galing po kay congressman, babawiin ng gobyerno. Sa ayaw man po sa gusto ni Mengay, kukunin at kukunin po sa kanya yan. Nakita nyo naman po yung mga sasakyan ng Diskaya. Di po ba? Tapos yung bag na 7 million. Grabe, bag pa lang, no? Lahat po yun kukunin at susubasta. At siya, di po ba? At mas mabili yun. Kasi si Mengay ang bumili nun eh. Kay Mengay galing yun eh, yung auction na yun. Nasa history na po ng Pilipinas yun. Di po ba? Kaya ang sabi ko sa inyo, ang sigalot po sa pagitan nga po ni Mengay o ng pamilya ni Mengay at kay Congressman Arjo ay talagang mainit. Kaya huwag niyo pong hanapin o hindi na nga po nagpapakita si Mengay. Di po ba? Na kasama nga po yung mga namimigay nga po ng mga ayuda. Kahit gawin po yan ni Congressman Arjo, malabo na po. Hindi po ba ang ibig kong sabihin malabo? Wala na. Kumbaga sinasabi na lang po na pakonsuelo de bobo na lang sa nakuha nga po na kickback ni Congressman Arjo. Hindi po ba nakakalungkot yun? Namimigay ka ng ayuda pagkatapos iba yung sinasabi mo o sinasabi ng ibang tao. Hindi po ba? Lalo na nga po sa mga komento. Pero gaya ng sinabi ko, hindi po tayo namimilit sa mga taong ayaw pong maniwala. Nire-respeto natin yan at ginagalang. At punta na tayo kay Alden. Marami pong nagulat sa latest post ni Alden Richards. Marami nagsabi na, ayan Mr. Destiny, may project. Project saan? Ito yung mga baguhan na wala pong alam. Akala nila yung kumpanya ni Alden Richards teleserye. Hindi po ba? Porket nakalagay doon yung Sparkle Artist Center na logo. Pinalagay lang yan po yun ni Atty. Net Goson. At yung kumpanya po ni Alden, pagpuproduce po yun ng pelikula. Dahil isa po siyang director at producer. Natural lang po may nakalagay sa logo na Sparkle. Artista po ng 7 ang kukunin ni Alden eh. Pwede po nga po ba magsimula ka na wala kang artista? Pero siyempre kukuha pa rin po siya sa labas. Hindi naman po lahat taga AB ng GMA. Pero priority yon. Priority na kukunin ni Alden dahil dati siyang founder ng Sparkle Artist Center. At gusto niya rin po na mabigyan lahat ng trabaho. Mabigyan ng opportunity para sumikat. Yan hindi po nila pinapaliwanag. Yan po yung hindi sinasabi na mga Sparkle Artist Center na kapag may project na ganito, ipagyayabang na nila. Siyempre Alden Richards yan. At maganda nga po, pumabor pa rin po sa akin. Kasi sinasabi kong wala ng project si Alden sa GMA. Last na yung Stardust. Di po ba? Hindi Stardust. Ano ba yan? Bar ni Alden Richards yan. Star on the Floor. Di po ba? Yun po yung huli. Magkaroon man ng project, ewan ko lang. Pero dito sa inilabas nga po ni Alden Richards, mas lalong tumibay. Mas lalong, kumbaga, napatunayan po natin na tama po yung sinasabi ko at mali po sila. Napatunayan po natin na hindi lang po, kumbaga, ang ibig kong sabihin mga kaaldab, lahat po ng mga ina-update ko, pinapaliwanag ko, sinasabi ko 101% yan, legit na legit, at syempre totoong naganap at totoong nangyari. Kaya nga po ang daming bitter eh. Di po ba ang ibig kong sabihin, hindi po nila matanggap na si Mr. Destiny marami pa rin pong kumbaga nakukuha ang mga impormasyon. Hindi po katulad ng Iliblan na hanggang ngayon nangangapa pa. Hanggang ngayon talagang may kita mo na hindi pa rin po sila o hindi pa rin po nila alam ang buong istorya at buong kwento. Kaya nga po nandito yung channel ni Mr. Destiny para ibigay po sa inyo kung ano nga po ba talaga yung pinakamaiinit na latest. Di po ba? Well, hanggang dito na lang po ang ating latest
updates. Kaya kung gusto niyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay tumutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated kayo sa mga bago at sa mga latest na i-upload po natin maya-maya lang. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.